So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Sa ngayon, no, medyo bumabawi-bawi si si John Vic. John Vic, no? Walang yan, no? Alam niyo yung pangalan John Vic, parang pangalan ng baby talaga, no? Malamang nung baby si John Vic talagang tuwan-tuwa yung mga tito tsaka tita niya, no? Tsaka mga magulang niyan. Oh, John Vic! Close open, close open. Ang cute-cute ni John Vic. Fair by the way, mga kababayan, seriously, no? Ito. Seriously, mga kababayan. So, sabi dito ni John Vic, no, kay Pulong Duterte, no? Sabi niya dito. Okay. DILG Secretary John Vic Rimulya has dismissed circulating claims that an International Criminal Court arrest warrant has been issued against Senator Bongo. Ibig sabihin, sabi nga po ni John Vic, yung sinasabi po na arrest warrant ni Bongo na binabanggit nga ni Pulong Duterte, hindi daw po totoo. No. Alam nyo, sabi ko nga mga kababayan, kung usaping arrest warrant po ang pag-uusapan natin, mukhang si John Vic po yung isa sa mga hindi natin dapat paniwalaan. hindi siya credible na source. O paano ko nasabi? Kasi tinan mo yung arrest warrant po ni Bato de la Rosa, November pa pala yun. November 2025 pa pala yun. Di ba? Ngayon, nung inaaresto na nga po si Bato de la Rosa, ni Melvin Matibag at saka ni Trillanes, wala pa rin tong alam si John Vic. Tama, di ba? Nung tinanong siya doon, John Vic, no, si Bato, inaaresto na doon sa Senate. Wala pa kaming copy ng arrest warrant. Ibig sabihin nun, di ka kasali. Di ba? Bakit di pa kinakaso? Hindi, marami ng kaso yung mga kargador. Marami na silang kaso ngayon. Oo. Marami na. Di nga, di ba? Tama, di ba? No, kung usaping ICC yung pinag-uusapan natin dito, dapat ikaw yung unang mabibigyan ng arrest warrant ni Bato. Pero bakit ang ina-arresto na si Bato, ang sabi mo sa amin, wala kaming copy ng arrest warrant. So, ibig sabihin yun, hindi ka nga kasali. Di ba? Diba? So, yun. Oo. So, ngayon, mga kababayan, paano pag sa usaping arrest warrant ni Bongo? Baka hindi ka rin kasali. Di ba? Oh. So, ngayon, mga kababayan, no, sabi dito, Rimulya said they have not seen or received an official information to support the allegation. Well, sabi rin naman po kasi ni Trillanes, wala pa raw. At least, di ba? At least. Di ba? Sinugunda ka ni Trillanes. No, sabi dito, he questioned the report linked to remarks from Davao City, Representative Pulong Duterte, stressing that authorities have no verified record of such an order and caution against the spread of unconfirmed statement. So sabi ni John Vic, dito ko natuwa sabi ni John Vic, baka sabog siya nung sinabi niya kasi siya lang ang nakakita noon. Sa amin wala pa, sabi ni Rimulya. By the way, natuwa ako dito Actually, no, kung pagbibigay naman ng credit, bigyan natin ng credit. Tandaan natin nung si John Vic nga po, hinarangan niya po si Robin Padilla para makapasok yung 18 Marites sa loob ng Senate, palakpakan tayo doon. Good job siya doon. Diba? Good job siya doon talaga, sa totoo lang. Puta, nakapagtulakan ka kay Robin Padilla kasama yung 18 Marites, puta, good job talaga yun. Oh. At least, di ba? Pinakita mo sa amin na kaya mong ipaglaban yung loob ng Senado kay Robin Padilla. Good job siya doon. Oo. Ngayon, nung sinabi nga po ni John Vic na baka sabog si Pulong, ay good job ka rin dito. Good job ka rin dito. Pero kung tatakbo kang presidente, dito good job ka. Pero kung sasabihin mo sa amin na ako si John Vic Rimulya, ako'y tatakbo ng presidente, hindi ka kasali, di pwede. Okay. So, sabi dito, no? Ito pala yun, no? Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung marinig niya kasi wala kaming makitang ganun yan. So, may video pala ako dito. Ito. Ang pogi ni John Vic, no? Pogi, no? Pogi yan. John Vic.
na meron na raw ICC warrant for Senator Bongo. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa naman. But you're not preparing any task force? We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Kasi update sir kasi Senator Bato. I always prepared daw. Pero nakatakas si Bato. Ay, nako. Ako, I always prepared. Pero si Bato nakatakas. So, by the way, mga kababayan, no? So, syempre, pag si Pulong tinawag mong sabog, syempre, magwawarla yan. Magwawarla yung bakla. No? Kami nga, ayaw namin sa droga, tatawagan mo kaming bangag. Ayaw namin sa droga, tatawagan mo kaming sabog. So, syempre, magagalit yan. Sasagot yan. Masagot yan, syempre. Oh. Hindi, actually, dito maganda to ha. Kasi napasagot niya si Pulong. Oh, sabi sa'yo, pinakabobo talaga si Pulong eh. No, sabi ni Pulong, no? Ako pa talaga ang sinabihan mong hi. Ako pa talaga ang sinabihan mong hi at sabog. Secretary John Vic Rimulya. Puta na, nagdrama pa, no? Nagdrama pa si Pulong, di ba? Oh. Ako pa talaga. John Vic! Ang puso ko. Ako pa talaga sinabihan mong sabog. John Vic, bakit ganon? Ako pa talaga! Ay, sa mga wordies, ako pa talaga, no? Ako pa talaga. Parang ano, no? Parang iniwan ng boyfriend. Puta na, oh. Ako pa talaga sinabihan mong hi at sabog, Secretary John Vic Rimulya. Ako? O baka nagkamali ka ng tinutumbok at ang gusto mo talaga sabihin ay yung nasa Malacanang. Come on. Wala na, men. No? Alam niyo mga kababayan, sabi ko nga, bobo na lang po ang maniniwala ng presidente gumagamit ng droga. Tingnan ninyo. Ngayon wala na, di ba? Wala na. Di na nila masyadong binabanggit na yung presidente adik kasi hindi po pumotok sa masa. Wala pong naniwala kundi mga DDS lang. Di ba? Wala na, di ba? Wala na. Di na nila mabanggit na ang presidente ngayon bangag o adik. Di tulad dati talaga na puro bangag, adik ang sa bunganga nila. Ngayon wala na. Wala man naniniwala kasi sila lang eh. Oh, naimbiya. Ay, nako, ay yun. Alam mo, naimbiya na talaga ang beauty ni Polongski dito, no? Nako. Kitang-kita, no, na gusto niya tsorbahin talaga dito ng bonggang-bongga si John Vic. So sabi niya dito, no, kung gusto mo talaga malaman kung sino ang high at sino ang sabog, simple lang. Kiss mo ko. Hindi, joke lang. Simple lang. Simple lang naman ang solusyon. Magpahina naman tayo. Hair follicle test tayo. Sama mo na ang boss mo at asawa at anak niya. Para isang testing na lang. Tapos ang usapan. Tanga no? Hair follicle test. Pero baka ibang sabog din na tinutumbok mo, John Vic. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan, o sabog sa pagtuo ng katauhan, dili na kabalo, mataw. Di ko maintindihan. Pulong, visit ka. Oh, baka daw sabog sa kapangyarihan. Alam niyo mga kababayan, kung meron mang sabog sa kayabangan, si Digong yon, tsaka ikaw, Pulong. Kung meron mang sabog sa korupsyon, si Digong din po yon. Nagsimula po yung flood control scandal panahon ni Digong. Kung sabog sa kapangyarihan, puta naman, men. Kung pag-uusapan naman natin dito sabog sa kapangyarihan, mga Duterte po yun. Kasi in the first place, kakaupo pa lang po ni PBBM nun sa palasyo, gusto niyo na siyang tanggalin. Di ba? Sabog sa kapangyarihan, kayo yun eh. Alam niyo, salita nila, sila yun eh. Kakaupo pala ng presidente, na wala pang 1 taon, buwan pa lang. Gusto niyo nang tanggalin. Tapos sasabihin mo, sabog sa kapangyarihan, puta. Parang tumalbog sa mukha mo yung sinabi mo dyan. Ako ba dito? Sabi sa inyo, bobo to eh. Bobo yan? Oo. Kaya bago ka muling mamigay ng bansag na hay o sabog, baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Baka nandun ang sagot mo sa tanong mo. Kita mo, ay, John Vic, adik ka daw, oh. O, John Vic, puta, adik ka daw, sabi ni Pulong, oh. Tumingin ka lang sa salamin. Baka yung adik daw, ikaw, kita mo. Suntukan.
O, sige nga, walang yan na to. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, tinan nyo alam nyo kung adik-adik lang naman na pag-uusapan, hindi po talaga natin makakalimutan to eh. Yung magnetic lifters. Alam nyo, dapat talaga, may imbestigan talaga dapat to. Dapat mabuksan ulit to eh. Tinan ninyo alam nyo na to eh, di ba? Meron pong 6.8 billion na shabu. Doon po sa magnetic lifter sa Cavite. Ngayon, ni-report po yan. Ngayon na nangyari, nung binalikan, wala na. Siyempre, yung nag-report, sino ba yung nag-report niyan? Yung nagtatago na rin ngayon? Dalawa sila eh. Yung isa nagtago na, yung isa nakakulong. Oo. Ngayon, mga kababayan, nung binalikan, wala na po yung 6.8 billion na shabu. Doon po sa magnetic lifters. Grabe, no? Ngayon, habang inimbestigahan po yan, ang nangyari, si Duterte pa mismo ang nagsalita habang hindi pa tapos yung investigasyon. No proof, sabi ni Digong, wala namang ebidensya. Walang ebidensya na mayroong shabu doon nga sa loob nga ng magnetic lifters. Ngayon mga kababayan, no, yung mismong police na nag-imbestiga diyan, ay tama si Colonel Asierto. Si Colonel Asierto mga kababayan, pananindigan niya talaga 'yan. Oo. So ngayon, ang ginawa, kinasuhan ngayon si Asierto ng droga. Lumang style ng mga Duterte, mga kababayan. No, parang ginawa nila kay PBBM. Tingnan mo nung nahuli po na Asierto na meron pong droga sa magnetic lifters, si Asierto pa talaga yung dinimanda nila ng drug trafficking. Non-bailable case. Kaya ang ginawa na Asierto, buti na lang matalino, tumakas. Ganoon din po ginawa nila kay PBBM. Si PBBM po nag-expose ng mali ang flood control scandal. Siya rin ngayon na pinagbibintangan na magnanakaw ng flood control. Lumang style ng mga Duterte, mga kababayan. Oh. Yan, tapos syempre si Guban. Si Guban kasama sa investigasyon. Tapos si Taguba, sa Taguba kawawa, nadamay lang. Nagninegosyo lang ng ukay-ukay, nadamay lang, di ba? Ito nga pulong puta na kasama ka dito, di ba? Kung makapagbanggit ka ng droga-droga, dawit ang pangalan mo dito. Alam mo, naalala ko ginawa nila kay Kapep. Naalala ko yung yung ginawa nila kay wait lang, mag-message lang ako. Okay. Wait lang, may message eh. Okay. Yun so, naalala ko rin yung ginawa nga nila kay Kapep eh. Same lang din, no, nung ginawa nila kay Asierto, no. No, si Kapep naman mga kababayan, yung sa ABP, no, yung sa ABP. No, si Kapep, ang nangyari, napakasimpleng criticism lang naman ginawa niya tungkol sa Skyway. Ngayon, si Kapep lumabas ng bansa, pagbalik niya, nagbintangan ng ng hurakot. ng hurakot, tapos hindi naman kinasuhan. Lumang style na mga Duterte, mga kababayan. Ganyan talaga yung mga yan eh. 'Di ba? So ganyan style ng mga Duterte. Pero by the way, mga kababayan, kung makapagsalita itong kung makapagsalita itong si pangalan nito, si Pulong, nakalimutan na ba natin? Ito. Ikaw nga Pulong eh. Oh. Ikaw nga Pulong eh. Dahil sa Pempem, nagwala ka eh. Dahil sa Bembang, mananaksak ka eh. Di ba? Oh. Ay, kay Noynoy Andayan, no? Si si Jokno. Si Jokno yun eh. Ito hindi ko makalimutan kay Pulong eh, no? Kung makapagsalita siya na ikaw ang sabog, kung sabog ito, ano to? O, di ba? Actually, ang ginawa ni Pulong dito, human trafficking. Speaker of the Beer House. O, di ba? Well, by the way, no, kung ganyan naman pala yung labanan, well, maganda kay John Vic, patulan mo. Patulan mo si Pulong. Patulan din nga, seriously. Sa tingin ko, gaganda yung imahe ni John Vic kung papatulan niya si Pulong. Tara, care follicle tayo.
dito sa Cavite, sa lugar ko. Sabay na tayo dito. Sigurado hindi pupunta yun si Pulong. O di bida ka. Di sa akin lang ha, suggestion ko lang yun ha. Kung gusto mong maging bida, maging Jollibee, bida ang saya, di ba? Pumunta ka sa Baluarte mo sa Cavite. No, sa Tansa ba? Tansa? O, Tansa ba o Mendez, no? Tara, Pulong, punta ka dito sa Cavite. O kaya dali mo sa Maragondon, sa pinakadulo. Dali mo sa pinakadulo, sa mga bukas sa gubat, no? Sa Maragondon, Cavite, doon mo dalhin. Tara, Pulong. Dito tayo sa Maragondon, Cavite. Dito tayo magpa-hair follicle test. Ewan ko lang kung pupunta yun doon. Puta. O, di ba? O. So, yun mga kababayan. No? So, kayo po, masabi nyo nga po dito no, sa Bangayan, no, ni John Vic at saka po ni Pulong Iyotman. Di ba? So, yun sa comment na po. Sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay, no? So, pa-like, pa-subscribe, at di naman kalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Okay? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo, siguro bukas.